Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonic, mga ahas na puti. Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Yeah. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapakasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo. Unlike ni Tatay Digong, pag nagsalita, alam mong galing sa puso. Diba? Totoo, diba? Panoorin nyo lahat ng Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh, what's up mga kayon? Welcome back! Friends, syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, today is January 7, araw ng Martes dito sa Pilipinas. Oh, shoutout sa lahat, ha? Oo. God. Ay, hindi. Hoy! Oh! Oh, yeah! Okay, maraming salamat sa mga viewers natin na OFW. Shoutout sa inyo lahat dyan. Kung sa man lupalop kayo naroroon at nanonood, paki-comment na lang dyan sa baba. Sa comment section below natin kung saan kayo nando doon o yung area nyo watching from Illinois, Sweden. Uy, gabi yun, ha? Sweden o kung saan sa man lupalop. Pati na yung mga viewers natin sa Pilipinas, syempre. Luzon, Visayas, Mindanao! Shoutout po sa inyo dyan. Alam ko, napakarami nyo at ako nagpapasalamat ng inyong lingkod dahil kahit pa paano gumaganda ang views natin dito sa Joe Malone TV. Nang sa ganon, ang kapalit naman nun, bibigay tayo ng syempre ng dekalidad na content at pagpapahayag. Mga reaction video regarding sa mga issue ng bayan natin mga dapat pag-usapan at mga dapat talakayin. At hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Ginagawa din natin yung homework natin, yung assignment natin sa pagre-research. Nang sa ganun, pag humarap tayo sa inyo, hindi may basihan, di ba? Hindi basta-basta kung ano lang sinasabi, mga fake news na ganun. So, may reing po natin na ina-avoid yung mga ganyang klase yung pagpapahayag. Dahil dito sa atin, ang gusto ko lang, makapagbigay sa inyo ng kung ano yung nangyayari sa Pilipinas, yung mga issue, kailangan updated, lalo-lalo na yung mga OFW, yung mga nasa malayong lugar, yung mga hindi na nanonood ng mainstream media, mga nagtitiwala sa mga political vlogger. Ayoko sirahan yung tiwala nyo. Kaya talagang pinagbubutihan din natin. So, I'll do my homework at yung mga assignment ko, ginagawa ko din pagdating sa research, mga consolidated na video, may mga basihan. Okay? Maraming salamat sa mga viewers ni Joe Malone TV. Okay na? Kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo na yung notification bell. Wala namang bayad dyan. At paki-like and share yung video natin. Nang sa ganun, mas lalo tayong lumawak. Mas lalong marinig yung boses natin. Mas lalong natin mapagsama-sama yung mga thoughts, mga ideas, mga reaction natin. Nang sa ganun, yung mga makakapanood, lubos nilang maintindihan. Okay? Maraming salamat po sa suporta nyo sa Joe Malone TV. Ako nagpapasalamat ako dyan. At kung masya-shoutout ko nga lang kayo isa-isa, yung mga nagko-comment dyan, ang dami, nababasa ko kahit papano. Kung sasayaw ako, hindi, kung kung halimbawang masya-shoutout ko lang kayo isa-isa, gagawin na natin. Kaso ang dami, sobra. Pero magkakaroon tayo ng live session para ma-shoutout natin yung mga viewers natin. Ito na ang mga issue ng bayan. Actually, dapat dalawang topic to Dalawang topic to kailangan. Kasi si Ted Pailon kasi, bilib ako rito Bilib ako kay Manong Ted. Kasi parang talagang siya lang yung may bayag, yung mayor ng Baguio, si Magalong, yung isiniwalat niya. Meron tayong video dyan yung isiniwalat niya kung paano yung strategy ng AKAP. Alam mo yun, yung anomalya sa AKAP sa AHIC, sa tupad, inisiniwalat nila na obvious naman na talagang merong anomalya nangyayari dyan. Although, maganda yung intensyon ng AKAP. Ano ba yun? Sa kapos program, mga kapos ang kita sa program. Maganda yung intensyon, maganda yung mission. Siguro, ang question ko lang dyan, for me, ang question ko lang dyan, siguro yung implementation. Yan. Saka nagagamit kasi din yan Kasi may pondo may pondo. Maganda yung intensyon na para doon. Ang intensyon para doon sa mga kapos na kita program. Maganda kasi hindi naman lahat maayos yung kita di ba? May iba talaga diyan kapos. Ako kinakapos din ako di ba? Kinakapos din ako, hindi naman ako talagang marangya yung buhay. Kinakapos din kami. Actually, kapos nga kami ngayon pero patuloy pa rin tayo, di ba? Patuloy pa rin. Ganun naman ang Pilipino, kahit kapos, patuloy ang laban
maganda. Wala akong sinabing pangit na yung AX o Tupad o AKAP pangit o may ano. Kaso, ang problema lang kasi dyan, maganda yung programa, maganda yung intensyon, maganda yung mission. Ang programa dyan, ang problema dyan yung implementation. Kasi may mga anomalya tayong naririnig, di ba? May mga anomalya na nagagamit yung pondo dyan sa kung saan-saan, sa mga supporters, ng kung sino man yung hawak na sa area na yon, kung si congressman man o yung mga senator. Yung implementation na nagkakaroon ng personal na na personal na intensyon, imbis na dapat ibalik yung pondo na nandoon sa mga AKAP-AX tupad na yan, ibalik sa taong bayan na kung ano yung mission nila, nangyayari na ibubulsa ng mga ilang kandidato. Wala akong pinatatamaan na specific na person pero yun talaga di ba? Hindi naman kasi magko-coin o mag-uugat yung mga naririnig natin kung wala silang basihan, di ba? Ang problema, nananakaw na ibubulsa tapos ginagamit nila sa eleksyon, di ba? Yung pondo ginagagamit sa eleksyon. Okay. Ito na. Kaya si Ted Filon, bilib ako diyan. Malaki ang bayag niyan. Yung mga iba na senator na ngayon na hindi natin naririnig na talagang dati sumbungan ng bayan. Ngayon hindi natin naririnig. Only Ted Filon, si Magalon, yung mayor ng Magalon ng Baguio. Sila yung mga naririnig natin, sila Atty. Vic Rodriguez, sila Harry Roque, sila yung nag-iingay. Kaya ako, lagi kong panawagan dito sa programa natin na issue ng bayan ating pag-usapan na bumoses tayo bilang botante. Bumoses tayo, palawakin natin yung boses natin, yung jurisdiction natin, yung sinasakupan natin, ipalawakin natin, palayuin natin through social media. Kaya ako, lagi ko sinasabi, walang sawa. Naririnig nyo lagi na like and share yung video natin sa Facebook, sa YouTube, o kung kahit saang SOCMED man sa TikTok. Pwede nyo kunin yung video ko tapos i-upload nyo sa TikTok kung meron man tayong highlights na nabanggit. Pwede naman. Kasi ang gusto ko, ang intensyon ko nga lumawak Matuto tayo dahil marami pa din yung mga hindi pa aware, yung mga hindi pa conscious, mga hindi pa mulat, hindi pa dilat sa gobyerno ng Pilipinas at kung ano yung mga nangyayari. Kasi definitely may anomalya. Di ba? May corruption talaga na nangyayari dito sa Philippine government. Totoo yun. Dahil may mga ilang kandidato at mga ilang senator, mga congressman na talagang nagbubulsa ng pera ng bayan na dapat sa bayan yung contribution natin sa taxes na dapat tayo rin na makikinabang. Bagkos na ibubulsa nila, ninanakaw nila at sila yung nakikinabang. Gagamitin nila yan. Di ba? Kaya talagang dapat pumalag na tayo. Dapat pumalag tayo, dapat mag-question tayo, bumoses tayo, gamitin natin ang social media, andyan na. Di ba mga kayon? Eto na. Ito na ang topic natin for this day. Ito na yung discussion natin. Ito yung issue na kumakalat, circulating around the social media, na ito ang si Erwin Tulfo, mga allegation yan na talagang sinasabi na hindi nga siya US, hindi nga siya Filipino nationality, yung mga gano'n. Ito, papakita ko sa inyo. Ito na, issue ng bayan nating pag-usapan. 2 beses po tayo nag-upload, 1 ng hapon at 6:00 ng gabi. Ito na. Ito yung, ano ba to? Ito yung issue na Erwin Tulfo accused of using fake identity to obtain US citizenship. Ito na, para pakinggan natin yung explanation niya. Erwin Tulfo to Erwin Tulfo. Pakinggan natin ang kanyang explanation. Ano yung ginawa ko by Aljo? Ngayon, kini-question ako ng mga ilang mga vlogger. Kini-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po. Sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin? Walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan. Dahil ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Kung kasalanan ho yun, sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniscam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Sa unang video na to,
pinaliwanag dito ni Erwin Tulfo kung from the very start, pinaliwanag niya na kung saan sila nakatira, from Tacloban pala ata siya eh. Tapos yung step by step ng buhay niya hanggang sa makarating siya ng ibang bansa. So ito, kinat ko na masyado kasi mahaba eh. Tapos meron pa siyang patutsada rito o talagang binira niya yung mga basher niya, yung mga vlogger na tumitira sa kanya at pati na rin na kung di ako nagkakamali parang si Maharlika yung nadidito sinama ko. Parang si Maharlika yung kanyang pinapatamaan dito. Not sure pero sa aking palagay. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko, Bayaldo. Yan ho ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan ng mga mga undocumented alien, ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya by Aljo na once upon a time, nag-TNT ako. Na once upon a time, illegal alien ako. Once upon a time, nagtrabaho ako na undocumented. Yun no. Yung ibang mga kababayan ho natin, karamihan ho si mga nakaka-relate. Hanggang ngayon, marami po tayong mga kababayan tayo na nag-OFW na walang papel. Na tumatakbo sa Amerika. Dami yan, Mabuti na ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos hinaharang dyan sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magta-TNT lang. Hindi ko nasisisi yun, Bayaljo Pumupunta lang yung mga yun para kumita, maghanap buhay. Hindi yung magwawalang hiya sa bansa na yon. Hindi yung sila magdadala ng kahihiyan sa bansa na yon. Pupunta sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. I can relate by May Aldo galit, kasi no? isa ako na ganon. Na undocumented OFW. Kaya nga naintindihan ko ho yun. Yung mga pinapauwi, yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. I feel them, I can feel them. Yung kanilang lungkot, sama na loob, wala ng trabaho. Yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito, wala ng integridad. Paano magiging walang integridad? So, kung ang isang dating TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay pag umuwi dito, wala na pong integridad, hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. You tell me. Dati kasi, dito pagkakatanda-tanda ko dati kasi talaga uso, actually, uso pa rin naman yung TNT ngayon. Pero noon, mas maraming TNT, no? Kasi talagang ganun kahirap what I mean from TNT, kasi noon, tanda-tanda ko to kasi 1980s ako Noon, ang gateway lang natin noon, makapag-abroad yung parents. Nasa ganun. Parang yun lang ang gateway natin noon para umasenso. Makapag-abroad yung parents, mabuhay yung iiwan yung pamilya rito, yung mga anak para mabuhay, doon magtatrabaho sa abroad. Naging parang naging access natin yan, yung pag-abroad. Yung iba, hindi naman ganun kadali, kaya yung makakakuha ng mga passes, kaya yung iba, nagti-TNT. So, nauso yan noon, no? Unlike ngayon, medyo madali na Bagamat may mga TNT pa rin. Kasi yung iba naman nagti-TNT, pag nakakuha ng trabaho, di magkakaroon na ng passes yun, na working visa na sila, hindi na sila TNT, di ba? Noon, mas marami lang nag-abroad kumpara ngayon. Although marami din naman ngayon, yun nga lang, mas marami talaga noon kasi parang yun lang yung gateway natin noon, lalo-lalo na yung mga batang 80s, 90s. Bawal na ba yun? Hindi ka na pwede magsilbi? Wala naman ako nilabag na batas doon. Ibig sabihin, hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino-Amerikano, hindi po ako nagnakaw doon. Hindi pa ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika. Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Wala po akong kaso ni isa dito sa panluloko, pagnanakaw. Wala po akong in-scam na Pilipino. At ikaw ay Pilipino. Exactly. Pagkatapos sasabihin, nanluloko. Ano niloko? Alam mo ba, isa lang ito kaya binabanatan tayo dahil number 1 ho ako sa survey. Malakas kayo. Doon po sa mga tumitira na vlogger, Yan. number 1 po ako since last year pa, June. Sinabi ko na sa nanay ko, pero ang nanay ko po ay nalungkot. Nabubuhay pa yung nanay ko. Sabi niya, hindi nakakatuwa yan. Sabi ko, bakit? Kasi anak, titirahin ka niya. Pagdating sa eleksyon. Ito na nga ho, nagkatotoo na yung sinabi ng yumao kong ina. Lahat po ng survey, Pulse Asia, SWS, Tangere, Lelo, lahat po, Okta Research. Lahat po ng 8 ho yata nagsusurvey, number 1 po ako. Okta Research. Ano ho gagawin natin? Pagkatapos may tumitira pa dala-dalawa, sobra-sobra may magkapatid pa. Ano magagawa natin? Yun yung tingin ho ng tao Ang dahilan siguro dyan, dahil tinatanong ako, bakit ka number 1? Siguro po yung performance. Nagmamanifest. Wala pa po kami sa gobyerno, hindi pa po ako congressman.
si Rapi ay hindi pa rin senador, tumutulong na po kami. Yun. Naikukumpara po kami sa ilang mga opisyal politiko ng mga kababayan natin. Lumapit po kami kay ganun, sir. Wala pong binigay. Oh. Ang binigay, pampalibing, nagbigay lang po ng 100. Yun. Lumapit po kami kay ganun. Ang binigay po ay 50 pesos, pampalibing. Kaya dito po kami lumalapit. Hindi pa po kami dyan, mga opisyal ng gobyerno. Lahat po kami, kay Ramon, kay Ben, kay Rapi, ako. Nakita ho siguro ng mga tao. Siguro ang tao na ho nagsabi, ilagay kaya natin ito mga ito sa gobyerno. Testingan ho natin. Siguro naman kay Sen Rapi, hindi naman ho na kami napahiya. Tingnan nyo naman ho, tuloy-tuloy yung paglapit sa kanya pagtulong. Ganon din ho ako. Araw-araw ho, dito sa Mother Ignacia, may mga tao ho dyan, humihingi ho ng tulong. Hindi ho namin tinatanggihan. We are different from other politicians because we walk the talk. Hindi rhetorics. Ginagawa Walk the po talk namin, daw, kung ano ah. sinabi namin, ginagawa po namin, wag niyo ho kaming gayahin sa iba dyan, mamaya na, bukas na yan. Sir, kailangan ho ng ganito. Sa amin po kasi, pag may nangangailangan, ibigay mo na kung Action kaya agad. mong ibigay ngayong araw. Yan po yung ginawa ko sa DSWD. Yung pamimigay ng Akap. AITS dati, nung DSWD. Dati, abutin ka ng 1 linggo. Pabalik-balik yung pobre. Pambayad niya sa ospital. Nung naging secretary po ako, sabi ko, sapat na yung hospital bill at saka indigency, ibigay mo na. Binibigay. Ako ho nagpaumpisa ho niyan. Bakit mo pa pagbababalikin yung tao? Ngayon, kaya nga, nauso din po yung sinasabing tool for justice. Usong-uso sa gobyerno ng ano yun eh, nung Pilipinas, yung pabalik-balik. Kahit ka nga, ngayon medyo ano eh, ngayon medyo nag-i-improve na yung pagkuha ng license. Mabilis na dati po siya, 1 buong araw yan. Oo, totoo, 1 buong araw yan. Siguro sa technology, kasi talagang medyo bumibilis na yung technology natin. Kaya minsan, pag kukuha ka ng ano, ang nakakapagod dyan yung pabalik-balik. Pero buti ngayon, may mga ilang ahensya. In fairness naman, may mga ilang ahensya na medyo mabilis na kumpara noon, ha? Pag meron po lumapit sa amin, hindi na po kami mag-atubili. Sasamahan namin yung tao na yun kung sino ay nirereklamo niya. Haharapin namin, kukumprontahin namin. O siguro, kasi pag pumunta siya sa polis, pumunta siya sa korte, Wala mangyari. napakahaba. Kami ho, diretso. Siguro, hindi ho kaya. Because of that, dahil nakakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, ora mismo na ayuda, from Ramon, from Ben, from Rapi, from myself. Siguro nakikita ho nila. Tapos ngayon, sasabihin ho ninyo, nanloko, nanlinlang. Ano ho nilinlang? What did I do? What did we do? May ginawa ho ba kaming masama? Nagnakaw ho ba kami? Did we steal from the government? Did we cheat? Did we scam? Inistapa ba namin yung mga kababayan natin? Hindi po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito galing po sa akin. Ito po yung mga napag-ipunan ko sa Amerika, ininvest ko po sa negosyo nung dumating po ako noong 1996. Income po ito. I have a business. Ayan po yan. Yung iba po na pinamimigay ho namin, itong hawak-hawak ko po ito, galing po ito sa mga sponsor. Hindi ko po binubulsa. Dahil ang turo po sa magulang namin, yung ibibigay mo na yan, ibabalik ng Diyos 10 times more. Kaya ito ho, mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Now, what's wrong with that? Sasabihin nyo, manluloko, manlilinlang, mga sinungaling. Ano kasi sinungalingan doon? Di ho ba? Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Yeah. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapakasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo, ineng. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Parang si Maharlika eh, no? Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and Magsuggest. help this country? Tama. Kung talagang may Umulong ka na. malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or Parang si i-donate mo yung Maharlika. kayamanan Parang si Maharlika, no? Kasi si Maharlika lang yung nakasalamin na mo antipare. naggaling sa afam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Di ba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa ng Eh, kung kasi ano-anong comment siya ng comment. Or ma'am, Eh, sa Amerika siya. baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw ko yan tumakbo ng pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay, speaker. Or Binanata yung isa, si Maharlika. Gusto niyo ho tumakbo kay senador or congressman, kayo ho mag-speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Oh. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Ito hindi ko alam eh. Pero parang feeling ko parang si Jay Sonsa. Pero hindi ko alam eh. Baka may iba pang TV personality. Pero parang si Jay eh. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang Ebidensya. opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hindi yung tira ng tira. Tira Kasi dulce. alam niyo ho ba yan? Tira Ito pasok. mga vlogger, ito vlogger din ho ako.
The more na marami kang, lalo na ito mga kulokoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo by Monetize yan. monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin na malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba kung... Ay, daang libong dolyar po ang kinikita niya. Ganun ba? Sus, pagbida. Ano mo yung follower niya sa Hindi, Sam. Facebook? O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa estapa, yung TV personality, kumikita rin siguro na malaki, kumikita na malaki dahil maraming views pero kahit na fake news. O meron pa dyan, yung abogado, tira ng tira, tinitira Abogado, po yung yeah. pati ako tinitira. Attorney, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyenan mo dyan sa Cordillera? Hindi ko kilala yung abogado na yun. Pero yung isa, yung babae na sa Amerika, na naka-antipara, feeling ko si Maharlika eh. Tapos yung TV personality, baka si Jason. Open ka kaya ng opisina mo na pro bono, na libre. Dahil marami po tayong mga kababayan dito sa labas ng opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala pong mapuntahan. Bakit hindi po yung iba, galing pa po sa Cordillera, bakit hindi po ninyo tulungan? Kasi hindi na rin po kaya ng PAW natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. Bakit hindi po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal kayo ng daldal dyan, hindi na kayo nakatulong. What I am telling, ladies and gentlemen, telling these people, kayo ho na nakikinig, nasa sa inyo po yung pagpasya. Yan, Hindi ko po ipaubaya sa ilang vlogger, hindi ko po ipaubaya sa mga bayarang basher, mga troll, ang desisyon kung kailangan ba magsilbi na isang senador na galing po sa pagtitiente. Yan. Na galing po na dati po undocumented alien, na illegal ika nga OFW. Pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan. Because ang sambayanan po at the end of the day will decide sa Mayo, sa darating po na Mayo. May 12. Kung sasabihin ng COMELEC, Erwin, ayaw namin, then so be it. Ngayon, pagdating sa May 12, hindi na po ba tayo makapag-antay? Ilang buwan na lang, January, February, March, April, May, 4 na buwan na lang po. Kung ayaw na sa mga tulpo, huwag hurin nyo iboto si Erwin Tulfo, huwag ninyo iboto si Ben Tulfo. Iboto nyo yung dyan yung mga magagaling dyan. Yung mga veterano na dyan. Yung mga galing sa Congress ngayon, magsisenador. Yung mga matatanda na dyan. Oh, banat ng banat, wala nang ginawa kundi tumira. Pero pagkatapos pa ng eleksyon, do you hear them? Hindi. Oh, nakakatulong ba? Huwag Ewan na ko. ho tayong maglokohan. Niloloko lang ho ninyo ang taong bayan. Magaling lang kayo pag mag-i-eleksyon. Labas ng pera, tulong dito, tulong doon po, tragis. Ito, ano lang tayo, ano naman kumbaga, tayo naman magde-decide talaga sa May 12. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo na aralin din natin at let's do our homework, our assignment na kilalanin yung mga kandidato na to, yung mga re-electionist man o yung mga bagong kandidato, yung mga bagong pasok. Aralin natin kung halimbawa trip natin tong trip natin tong isang si politician A, aralin natin. We have all the means. Nandiyan ang social media, Wikipedia, nandiyan yung mga political blogger na dekalidad. So, aralin natin, no? Ang gusto ko lang sugatan dito, ay nasa atin naman yung desisyon Nasa atin yung power sa May 12. Yun lang yung pagkakataon natin na makapag-decide at iboto yung particular na politician na yon at wag iboto yung mga particular na politician na alam natin walang ginawa sa bayan. Kasi kung ang titignan, dapat ang politician hindi kailangan makatao. Kasi una-una, makatao, maka-Diyos, talagang may prinsipyo, may political will. When I say political will, yung talagang parang Duterte. Alam mo yan, parang si Tatay Digong. Napansin niyo yung from 2016, actually, noong pa lang mayor si Tatay Digong di ba? Nakita mo yung political will ni Tatay Digong. Pag nagsalita pa nga lang Kayo, I'm sure naman kayo, marami kayong nakakausap na tao. Alam nyo naman sa tao, pagka ginagago kayo, nagmamanifest di ba? Pagka kasunungalingan niya sinasabi nito di ba? Nagmamanifest yun. Kasi, ano yun kumbaga, unlike ni Tatay Digong, pag nagsalita, alam mong galing sa puso. Diba? Totoo, diba? Panoorin nyo lahat ng speech ni Tatay Digong. Ganun na lang siya magmura. Nagmumura. Ganun na lang siya kung galit na galit siya sa drugs, diba? My God, I hate drugs. Diba? Alam mong galing sa puso. Pero pagka may mga tao dyan na alam mong puro kasinungalingan lang, nagmamanifest Nandiyan yung hindi niya masabi, nagkakanda bulol-bulol, tapos naghahang pa ng sarili. Kung pagkakala mo, pension 1 na naghahang. Kasi hindi galing sa puso, unlike Tatay Digong. Diba? Kaya nga sa May 12, nasa atin yung desisyon Nandoon yung power natin na ibalik
o wag iboto, wag paupuin, o bigyan ng pagkakataon yung mga bago. Ang sinasabi ko doon sa unang reaction natin, lahat naman pwedeng tumakbo. Congressman, senator, lahat naman ng Pilipino pwedeng kumuha o umasam ng pampublikong posisyon o posisyon sa gobyerno. Lahat naman eh. Pero yung sana yung qualification, lalo-lalo na sa mga mambabatas, yung mga senador, sana yung qualification hindi lang basta magpo-fall dun sa kahit sino pwedeng tumakbo. Sana merong requirements na talagang, kasi mambabatas ka eh, gagawa ka ng batas eh. Dapat talaga, ang specialty mo, batas din, di ba? Kumbaga, sana lahat lawyer. Sana lahat abogado. Para pag nagsalita, nagkaroon ng hearing, hindi base sa mga documents lang. Base sa batas talaga. Di ba? Kasi alam niya yung batas. Di ba? Kumbaga, from cover to cover, alam niya yung batas. Kasi pag nagsalita ka, hindi lang pwede, kasi galing dito sa may nung ni-raid yung Pogo, ganito, ganyan, tapos ganyan. Ang pinagbabasihan mo yung report. Yung report, gawa lang din ng tao na pwedeng pasinungalingan. Di ba? Na pwedeng i-edit o merong i-omit, merong tanggalin, merong idagdag, kumbaga dagdag bawas. Unlike nang alam mo yung batas, from cover to cover, pag nagsalita ka, base na rin sa batas, hindi base sa mga documents. Sana ganun, no? Sana, alam mo yun, sana pagka mambabatas ka, dapat sa isip at sa puso, alam mo yung batas. Kasi gagawa ka ng batas eh. Parang common naman yung, parang sentido common na yun eh, na gagawa ka ng batas, dapat alam mo yung batas. Di ba? Hindi pwede yung pag-aaralan mo pa lang yung batas, tapos ang mababatas ka na ngayon, tapos pinag-aaralan mo pa lang yung batas. Hindi ako against sa mga artista na tumatakbo, sa mga TV personality na tumatakbo, o sa mga sports personality na tumatakbo. No? Hindi naman ako against sa kanila. Kaso sana yung qualification lang, di ba? Siyempre, hindi naman to base lang sa pagtulong eh. Di ba? Lagi ko nga sinasabi, hindi lang naman tulong yung requirements para maging magaling at mabuting public official. Dapat talagang may malasakit at may alam sa batas. Kasi ang basehan natin dito, batas din eh. Kumbaga, pagka ginawa mo yung tama na ayon sa batas, hindi ka magkakandaligaw-ligaw. Di ba? Kaya lang naman nagkakandaligaw-ligaw yung iba dahil sa personal interest eh. Lalo-lalo na padating sa mga pondo. Kasi ang laking perang pinag-uusapan natin dito, billion, million, billion, trillion nga eh. Di ba? Kaya sana, hindi ako expert padating sa politics Hindi ako expert, pero siguro naman, naiintindihan natin kahit papano yung batas, naiintindihan natin kahit papano yung politics. Kasi may tinapos din naman ako. Actually, kahit wala kang tinapos expose ka lang sa mga batas-batas, sa TV, sa mga news, sa politics, maiintindihan mo kahit papano di ba? Hindi ka man maging expert, pero kahit papano, maiintindihan mo dahil exposed ka. Di ba? Yun lang naman yung sinusugatan natin dito. Ang sinusugatan lang natin dito na sana, alam natin bilang individual na Pilipino, alam natin kung sino yung iboboto natin at kung sino yung hindi natin iboboto. Base doon sa assignment na ginawa natin, sa research na ginawa natin sa kanila. Diba? Na talagang, ito iboboto ko. Ito hindi, trapo to. Hindi lang base sa hearsay, hindi lang base sa SOCMED. No? We can use SOCMED kasi talagang laganap na yung SOCMED. Pero at the end of the day, kailangan meron kang doro na pag-aaral na ito iluluklok ko, ito iboboto ko, ito talagang nangurakot lang to. Di ba? Obvious naman kasi gaya na nga sinabi ko, lahat ng mga nagsisinungaling, sa sobrang focus nila sa pagsisinungaling, hindi na sila nakakapag-isip ng tama. Hindi na tama yung kumbaga, hindi na systematic. Nagkakaroon na sila ng lapses. Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pagkikinig dito sa programa natin na Issue ng Bayan ating pag-usapan. Alauna, araw-araw at alas 6 ng gabi. Sana pakicomment dyan sa baba kung ano yung mga pagkakaintindi nyo rito kay Erwin Tulfo. Kung feeling ko si Maharlika yung pinapatama niya sa kasi Jason. Binanatan niya yung mga basher niya, yung mga vlogger na tumitira sa kanya. Maraming salamat. Hindi po tayo fake news. Pawang may basihan po yung sinasabi natin. Joe Malone TV po, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.